Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo. Ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang libadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo naunawaan? Wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, isang araw bago po ang Miyerkules ng Abo bilang paghahanda o pagsisimula ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa ating pong Ebanghelyo, magandang mas maunawaan natin mabuti ang mga nangyayari sa ating paligid. At ito po yung mensahe na po pwede natin makuha sa ating pong Ebanghelyo sa umagang ito o sa araw na ito. Sabi po dito, nalimutan ng mga alagad na magdala ng, nag-feedback tayo, na magdala ng tinapay at hindi ko alam kung sila ba ay nag-uusap-usap, nagtatalo-talo o nababahala dahil nga iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. So, kung babiyahe, kung maglalakbay, mahalaga yung mayroon tayong pagkain, lalo na kapag yung mga kadalasan po, yung mga babae, mga nanay, kapag bumabiyahe, ang daming bitbitin. Ngayon nga, hindi ko alam kung sino sa inyo magsisimba lang, pero ang daming bag. Hindi ko alam kung anong laman yan, anong ganyan. Parang hindi mapakali na walang dala. Hindi mapakali na hindi bitbit yung mga inaakala nating mahalaga sa buhay natin. At kapag naiwan, kapag wala, doon minsan madaling mag-init ang ulo, mairita. Kaya muli ipinaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad na hindi tayo pwedeng maiwan sa material na bagay. Na para bang ang kumukumpleto sa buhay natin, ang kumukumpleto sa ating pagkatao ay yung mga material na bagay na dapat mayroon tayo. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo sa mga libadura ng Pariseo at libadura ng Herodes. Ikilala ang mga ito sa mga panlabas lamang. Yung mga pakitang tao lamang. Yung mga bitbitin nila ay nagiging pabigat para sa iba. So, kung isa ang tinapay, anong problema? Kaya nga sabi ni Jesus, pinaalala niya, di ba nakapagpakain ako ng 5,000 tao sa 5 tinapay lang? Di ba nakapagpakain ako ng 4,000 sa 7 tinapay lang? Tapos ngayon namumblema kayo.
Nakalimutan nyo na ba? Si Jesus ang kasama ninyo. Si Jesus ang tinapay ng buhay na lagi niya itong itinuturo sa kanila. Pero yun nga, medyo nakalimot na naman kasi nag-alala sila dahil iisa lang ang dala nilang tinapay. Umu-order na tayo ng tinapay. Diba? Ang dami nating kadalasan po, no? Kaya nga, sabi din sa unang pagbasa, no, sa sulat ni Apostol San Pablo, nawa manatili tayong tapat sa kabila ng mga pagsubok. At ang mga pagsubok na nararanasan natin yan, pag wala kang pera, pag wala ka ng mga bagay na hinahangad mo, pag hindi mo nabibili yung gusto mo, pag nagkakasakit tayo. Doon tayo nahihirapan, doon nagigewang yung pananampalataya natin na lagi nating iniisip na pinabayaan tayo ng Diyos o kaya naman pinarurusahan tayo ng Diyos. Yun ang lagi. No? Kaya sabi ni San Pablo, manatili tayong tapat kasi hindi galing sa Diyos ang masama. Hindi gawain ng Diyos ang gumawa ng masama o ikakasama ng tao. Kaya nandyan si Jesus para magpagaling, para magbigay ng ating pong pangangailangan. Pangangailangan. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Ang tao, ang kailangan, minsan, iniisip natin yung kailangan natin ay talagang kailangan. Pero kung tutuusin, kapritsyo lang natin. Sana po, no? Mapagnilayan natin muli yung ating pong mga nagiging pag-uugali sa mga panahon na nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa ating pong buhay, lalo tigit kung sinusubok ang ating pong pananampalataya. Manatili nawa tayong tapat sa ating Panginoon. Amen.